Magandang tanghali po sa ating lahat. Tanghali? Tama ba? So, happy Sabbath, no? Sa lahat. Sa ating nandito sa mga kapatiran, nandito sa HAW. Bumalo sa araw ng pamamahinga at sa mga kapatiran natin dyan sa live na nanonood. Happy Sabbath po sa inyong lahat. So, patuloy na po tayo sa ating discussion, sa ating pag-aaral sa Book of Leviticus. Nasa chapter 10 na po tayo. Tama ba? Chapter 10, okay? So, welcome po ang lahat sa ating ginawang pag-aaral sa hapon na ito. Bago natin simulan ang chapter 9 at chapter 10, ano muna tayo? Recap ng konti. Kung ano yung ating napag-usapan sa chapter 9. Ano yung mga aral na ating mapupulot doon. Ano yung napag-usapan natin? Chapter 9. Sino yung makapagbigay ng kanyang idea o kanyang naunawaan? Chapter 9. Okay, si Stars. Buti, dito na si Stars. Ano bro, yung naalala at naunawaan ko sa Leviticus 9 ay tungkol yon sa pagtawag ni Moses kay Aaron sa kanyang mga anak na pari at sa mga pinuno ng bayan para sa paghahandog bilang panimula ng taon at iyon ay sa ikawalong araw. At may iba't ibang handog. May handog kasalanan, may handog susunugin, at may handog para sa pangkalahatan or kapayapaan. At sa mga pinuno ay iba ang hayop na kanilang handog para susunugin. Ito ay baka. At tupa naman para sa handog na susunugin. At sa taong bayan ay kambing para handog sa kasalanan at buya at tupa para handog na susunugin. At ang handog pangkapayapaan ay buya, tupa at harina na hinaluan ang langis. At ang bawat handog ay may kanya-kanyang espiritual na kahulugan na dapat i-adapt or ipamuhay ng mga nanunungkulan. Gaya ng sa mga leaders ay kailangan nila ng tapang, lakas at sakripisyo para sa pagpapatupad ng mga batas at mga plano or proyekto na ikakalago ng bayan economically, socially at spiritually. At sa taong bayan naman ay kailangan nila ng balansing pag-iisip at emosyon para sila ay maging law-abiding citizens at responsableng mamamayan. At sa pagkaintindi ko sa pangkalatang handog ay tumutukoy yon sa mutual respect or open communication para sila ay magkaisa tungo sa kasaganaan, kapayapaan at kaunlaran ng bayan na nakabase sa righteousness. Yan lang bro. Amen. Salamat Sis Dars, no, sa kanyang kunting nalalaman pero detalyado, no? So, ang ulitin ko mga kapatid, yung naging usapin natin doon sa chapter 9, no? Ipinatawag ni Moises, no? Si ang mga pinuno
mga pinuno at ang mga tao. Tama? So bakit? Kasi may ipapagawang handog. No? So, ang mga handog na ito ay may dalawang handog na na-mention doon. Handog na tatlo pala. Handog para sa kasalanan, handog para sa sinunog, at handog pangkapayapaan. Tama ba? So, in every handog, sa bawat handog mga kapatid, no? Mayroong naka-specific na ihahandog yung ipapagawa ni Moises doon sa mga tao. Okay? So, una yung mga pinuno, no? Yung mga pinuno. So, yung mga pinuno, ang kanilang ihahandog na handog kasalanan at handog na sinunog. So, pag sinabing handog para sa kasalanan, hindi po ito tumutukoy sa kasalanan na sinasadya. No? Ipinaunawa na po natin yan. So, ito po ay mga kasalanan na hindi sinasadya. Tama? So, pag sinabing kasalanang handog para sa kasalanan, ito po ay mga failure, no? Mga shortcomings, mga lapses o mga pagkukulang na nagawa ng mga pinuno. No? So, yon po ang ibig sabihin na handog para sa kasalanan. Ngayon, kung handog naman na sinunog, ito po ay mga achievements during sa kanilang pamumuno. No? Kanilang pamamaraan na naging natagumpay na kailangan pang i-purify. No? Pag sinabing sinunog means i-purify. Ibig sabihin, kailangan nilang pagandahin pa ng mabuti yung mga pamamaraan na kanilang naipatupad doon sa bayan. So, ang handog na kasalanan na iaalay sa mga pinuno ay guya. Tama ba? Amen. So, baka. So, pag sinabing baka, ito ay kailangan nilang strength and sacrifice. No? Kailangan nilang ialay ang pag-uugali ng may lakas at sakripisyo para sa next na taon, kailangan nilang dublihin o ipakita ang ugali ng turo para yung mga lapses na nakaraang taon kanang maagapan. Ano ba tawag? Tama ba? Maagapan? O, maagapan. Tama ba? So, ngayon, ang handog naman na sinunog ay tupa. So, ang tupa, ang spiritual na kahulugan nito, ito ay pag-uugali ng walang takot at katapangan. No? Kung ano yung mga na-achievements nila, no? Kahit na may mga lapses, kailangan pa rin nilang ipakita ang pag-uugali na walang takot, no, katapangan para ipagpatuloy na pagandahin ang mga pamamaraan na kanilang nakamit. So, doon naman handog para sa taong bayan, maghahandog din sila ng handog para sa kasalanan at handog na sinunog. Pero this time, yung handog na para sa kasalanan, ang ihandog ng mamamayan, ng taong bayan ay kambing. So, pag sinabing kambing, ito po ay balance. No? So, kailangan nilang balansihin. So, yung handog naman na sinunog, may dalawang ihahandog ang taong bayan. Una, yung guya or baka. Pangalawa, yung tupa. So, at yung huli na handog na gagawin ng mga tao, yun po ang handog para sa lahat. Tama? So, handog para sa lahat. Ibig sabihin, ang handog na kanilang gagawin ay handog pangkapayapaan. At ang iaalay nila na hayop na pag-uugali, yung guya at tupa. Yung strength, sacrifice, and kawalang takot at katapangan. So, lahat ng tao, no, include yung mga citizen at saka mga leader, kailangan nilang magkakaisa na ugaliin yung inihandog na hayop para tuloy-tuloy yung katagumpayan na kanilang mararanasan. Tama? So yun po ang ating napag-usapan sa chapter 9. Ngayon, dadako tayo, no, sa chapter 10, mga kapatid. So,
Basahin natin yung verse 1 to 7. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng bawat isa sa kanila ng kani-kaniyang suuban at sisidlan at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at tinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang salita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako at si Aaron ay hindi umimik. At tinawag ni Moses si Misael at si Elishaphan na mga anak ni Uziel na amain ni Aaron at kanila'y sinabi, magsilapit kayo, ilabas ninyo ang inyong mga kapatid sa kampamento mula sa harap ng santuaryo. Sa gayoy lumapit sila sa kanilang at kanilang binuhat sa kanilang mga kasuotan na inilabas sa kampamento gaya ng sinabi ni Moses. At sinabi ni Moses kay Aaron at kay Elisa at kay Itamar na kanyang mga anak, huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo at hapakin man ninyo ang inyong bihisan upang huwag kayong mamamatay at siya'y huwag magalit laban sa buong kapisanan. Hayaan kundi ang inyong mga kapatid, ang buong sambayanan ni Israel ay tumaghoy sa apoy na pinangalab ng Panginoon. At huwag kayong lalabas sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Baka kayo'y mamamatay, sapagkat ang langis na pangpahid ng Panginoon ay nasa ulo ninyo at kanilang ginawa ayon sa salita ni Moises. Amen. Sabi dito sa New World Translation, nang maglaon, kinuha ng mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ang kanya-kanyang lalagyan ng baga at nilagyan iyon ng baga at insenso. Pagkatapos, nag-alay sila sa harap ni Yahweh ng ipinagbabawal na handog, isang handog na hindi niya inutos sa kanila. Dahil dito, nagpadala si Yahweh ng apoy at natupok sila. Kaya, namatay sila sa harap ni Yahweh. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ni Yahweh, dapat tandaan ng mga malapit sa akin na ako ay banal at dapat akong luwalhatiin ng buong bayan. Nanatiling tahimik si Aaron. Kaya tinawag ni Moises sina Misael at Elishaphan na mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron. At sinabi sa kanila, pumunta kayo rito. Buhatin ninyo ang mga kapatid ninyo mula sa harap ng banal na lugar at ilabas sa kampo. Kaya pumunta sila at binuhat ang mga ito na nakasuot pa rin ng mahahabang damit at dinala sa labas ng kampo, gaya ng sinabi ni Moises. At sinabi ni Moises kay Aaron at sa iba pang nitong mga anak na sina Eleazar at Itamar, panatilihin ninyong maayos ang buhok ninyo at huwag ninyong pupunitin ang mga kasuotan ninyo para hindi kayo mamamatay at para hindi magalit ang Diyos sa buong bayan. Ang mga kapatid ninyo sa buong sambahayan ng Israel ang iiyak para sa mga pinatay ni Yahweh sa pamamagitan ng apoy. Huwag kayong lalabas mula sa pasukan ng tulda ng pagpupulong dahil mamamatay kayo, dahil inatasan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng langis. Kaya ginawa nila ang sinabi ni Moises. Okay? So dito sa verse 1 to 7 mga kapatid, ito palang si Nadab at Abihu, sabi dito, naghahandog sila. Naghahandog sila ng hindi inuutos ng Yahweh. Itong si Nadab at Abihu, naghahandog sila ng handog na hindi inuutos sa kanila. So ngayon, upang maunawain natin yung istorya mga kapatid, ano ba
unahin muna natin kung ano ba ang inuutos ng Yahweh. Yun muna ang ating alamin. Okay? Para makuha natin yung takbo ng istorya sa pagulong para mas maunawaan natin kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Okay? Pangatan. Don't think. Okay. So sa may sugo sa... Ano ba ang inuutos? No? Ano ba ang utos? Ano ba ang utos ng Panginoon? Ano ba ang utos ng Panginoon? Sa mga pare. Oh? Sa mga pare, ano ba ang utos? Na kung saan sabi dito, nag-alay nga sila ng apoy na hindi iniutos. So taging sanhin ng kanilang pagkamatay. So ano ang utos ni Yahweh na hindi nila ginawa? Dahil alam naman natin na pagka ilapat natin dito pang-unawa na nag-alay sila ng apoy na hindi inutos, mahirapan tayo pag giyon ang ating ipapairal na pag-unawa dahil hindi talaga maiintindihan natin kung ano ang kahulugan ng mga naisulat dito sa Leviticus. Amen. Dahil hindi po literal na baga, no? Ang tinutumbok dito. Okay, ito po ay may spiritual na kahulugan. So, gaya ng sinabi ko, ano ba ang utos ng Panginoon? No? Ano ba ang utos ng Panginoon? Para sa akin, bro, gumawa ng mabuti, na patas, makatarungan at may justisya pamamaraan. Amen. So, basahin natin Genesis chapter 18 verse 19. Okay? Para malaman natin no, kung anong utos ng Panginoon. No? Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos at sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tuparin ko ang aking pangako sa kanya. Amen. Sabi dito, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Tama? So ang utos pala ay paggawa ng mabuti, matuwid, at pagpapairal ng hustisya. Tama? So ngayon, kung balikan natin ang naging payo ni Jethro kay Moises, mga kapatid, no? Bago pa pumili si Moises ng mga pinuno para upang makatulong niya para lutasin ang mga kaso ng taong bayan. So may ibinigay na payo si Jethro kay Moises. No? Ito yung mga pinuno, ito yung qualification na dapat piliin bilang pinuno. Tama ba? Okay, so dahil si Nadab at si Abihu, sila po ay mga pinuno. Tama hindi? So alamin natin kung ano yung qualification bilang pinuno. Okay? So basahin natin Exodus chapter 18 verse 17 to 26. Exodus chapter 18 verse 17. Oh, 17 to 26. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo ito, ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at ang mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos,
mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu, at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moses ang payo ng kanyang biyanan na sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang mga malalaking usapin na lamang ang dinala nila kay Moses at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Amen. Amen. So ano yung qualification na pinayo ni Jethro kay Moises? Ano yung 4? May kakayahan. Tama? May takot sa Diyos. Mapagkatiwalaan. Ang huli. Ano huli? Di masusuhulan. Hindi tumatanggap ng suborno. Tama? So, bago namatay itong dalawa, sinabi dito, sila po ay mga mabuting pinuno. Tama ba? Sa chapter, bago pa ang chapter 10. Okay? Doon sa chapter 9 to pababa, hindi po namatay si Nadab at Abihu. Dito pa lang sa chapter 10. So, ibig sabihin, itong mga dalawang ito, sila po ay mabuting pinuno. Nasa kanila ang 4 na kwalifikasyon bilang isang mabuting pinuno, no? Di masusulat. So, ngayon, pag sinabing nag-aalay sila ng baga, mga kapatid, dahil sila ay mga pinuno, so, doon sa bilang pinuno, mayroon silang kaso. Mayroon silang kaso o hearing na hinandol ng bawat usapin ng tao. Tama ba? So, posible na itong dalawa ay gumagawa ng sariling pamamaraan habang pinapalitaw ang hustisya. Wala mang mabasa dito, pero kung ating analisahin, ano ba ang posibleng magiging rason bakit humantong ang dalawa sa pagkamatay? Doon sa naging qualification, mga kapatid, ano kaya ang kanilang naging kasalanan doon? Ano ba ang prone doon? Prone na magawa ng mga pinuno ng bayan? Yun. Posible, no? Itong dalawa ay tumatanggap ng suborno, no? At yung nagbibigay ng suborno, no? Posibleng gumagawa yun ng hindi matuwid. Tapos, nang dumating sa punto, itong taong ito ay nagipit sa sitwasyon, hinigi niya yung pabor doon sa mga pinuno na si Nadab at Abihu para tulungan sila na gawing inosente. Tama ba? Gawing inosente doon sa kanyang nagawang kaso. Okay? So, kaya sinabi dito na namatay sila. Ang unang namatay dito, spiritual po. Ano ba ang namatay nila? Namatay ang kanilang katapatan bilang nasa katungkulan. Amen? So, hindi po una namatay pisikal. Okay? Kung mayroon ng pisikal na pagkamatay, ang unang namatay yung pagkamatuwid. No? Yung katapatan nila bilang mabuting pinuno na nakilala ng taong bayan. Amen? So, sabi dito, verse 2, dahil dito, nagpadala si Yahweh ng apoy at natupok sila. So, pag sinabing nagpadala ng si Yahweh ng apoy at natupok sila, hindi po ito yung apoy na galing sa itaas tapos bababa yung apoy. Wildfire yan. Ano tawag dyan? Wildfire. Hindi po ito parang meteor ba? Na galing sa itaas, nagbabato tapos parang alagablab na apoy. Naglalagablab. Tapos
kanang bumagsak doon sa dalawa at namatay. Wala pong ganon kasi ang ganyang klaseng pangunawa, pantasya yan. Hindi po yan realidad. Okay? Pag sinabing Yahweh, ito po ay time and energy. Amen. Pag sinabing energy, pwersa, ang lahat ng tao ay mayroong pwersa. Nananahan. Tama ba? Ang lahat ng tao ay nanahan sa pwersa. So, nang malaman ng taong bayan ang ginawa ni Nadab at Abihu sa pagkampi doon sa taong makasalanan, naggalit ang taong bayan. Dahil alam nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Ano nga yung utos? Ipinautos ng Yahweh Elohim doon sa lahi ni Abraham, maging gumawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Tama? So, at nalaman ito ng taong bayan, kaya nagalit sila. So, posibleng nagkaroon ng tinatawag natin ngayon people's power. Diba? Busis ng mga tao. Nagalit ang mga tao. Bakit? Bakit ganun ang inyong ginawa? Bakit pinarusahod ninyo yung inosente? At yung kasalanan at ginawa yung inosente? Busis ng masa nagalit. Kaya ang naging ng mga tao, posibleng nagprotesta sila doon sa ibang mga pinuno, kay Moises, kay Aaron, na dapat silang parusahan sa kanilang ginawa. Yun po ang ibig sabihin na natupok sila sa apoy. Hindi po apoy na galing sa itaas tapos bababa. Okay? Kagaya na lang ikaw, kung magagalit ka, ano ba ang nagiging, anong tawag dyan? Bakit ka ba nagagalit? Ano ba ang meron? Ano ba ang nagiging, ano ba ang, kung saan mo pag-explain sa Tagalog, Tagalog? Ang tao ba nga magmasuko man sa may, kung masuko siya, kung sa may nakapasuko niya, di ba ang nagdala na pwersa man, energy? Kung wala kay kusok, bantay ka, bragluhin na kayo ka. Di ba? Ang pagkagalit ay dulot po ng enerhiya na nasa loob natin. So mayroong dalawang epekto. May dalawang uri ang pagkagalit. So itong napag-usapan dito ay pagkagalit ito na nasaksihan ng bayan ang nangyari na hindi na ipatupad ng mga namumuno ang justisya. O kaya sabi nga, nagkaroon ng people's power. Sabi nga, the voice of the people is the voice of God. Amen. So, yun ang nangyari. So, yung natupok sa apoy mula sa Yahweh, yun po yung reaksyon, sigaw ng taong bayan para may patupad ang justisya kasi nakita ng mga mamamayan na hindi makatarungan at yung naparusahan ay hindi ang salarin. Amen. Okay? So, posible, hiningi na taong bayan, na itong dalawang si Nadab at Abihu ilagay sa death penalty. Ito na yung physical na pagkamatay. Possible kasi sa panahong iyan, umiirang yung death penalty. Amen. So, possible na matay physically dahil sa nagiging hukom ng bayan. So, sabi dito, pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ni Yahweh, dapat tandaan ng mga malapit sa akin na ako ay banal. Dapat akong luhalatiin ng buong bayan na natiling tahimik si Aaron. So, nang malaman ni Aaron na ganoon ang nagiging hiningi ng taong bayan na parusahan sila sa death penalty, wala nakatingog si Aaron. Wala siya nga naman, kay alam niya na siyempre, nang nagprotesta ang taong bayan, siyempre, hindi agad-agad yung pakinggan. May ano pa yan, investigasyon. Kung totoo ba na si Nadab at Abihu ay gumagawa ng hindi patas na paghuhukom. So, during process, to make the story short, posibleng sila ay guilty. Guilty. Kaya, hindi nakaimik si Aaron. Una, siyempre, mauwaw juga Nakita sa niya. Nakita niya kasi tama sa psychic ability. Kasi nga, siya yung pinakapangulong pari. So, mayroon siyang kakayahan na tinatawag nating psychic ability. Alam niya. Wala, hindi siya makapag-defense.
depensa sa kanyang mga anak, kaya wala siyang magawa. At bukod pa dyan, wala siyang magawa na yun ang hingin ng taong bayan. Kasi kung magdepensa siya sa mga kasalanan na ginawa ng kanyang anak, posible pa siya yung maapil. Posible, madamay pa siya. Dahil mas pinili niyang kampihan yung taong gumagawa ng kasamaan kaysa ipapairal yung katarungan. Tama ba? So, verse 4 to 5, sabi dito, kaya tinawag ni Moises sina Misael at Elsaphan na mga anak ni Oziel, katiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, pumunta kayo rito, buhati ninyo ang mga kapatid ninyo mula sa harap ng banal na lugar at ilapas sa kampo. Kaya pumunta sila at binuhat ang mga ito na nakasuot pa rin ang mahabang damit at dinala sa labas ng kampo gaya ng sinabi ni Moises. So, posible, no, sa pagkakataong ito ng guilty nga si Nadab at Abihu sa kanilang ginawa, tinanggal sila sa kanilang katungkulan. Amen. No, pinalabas sa templo at posible after pinalabas sa templo, doon na pinatawa ng physical na pagkamatay or death penalty. Wag malito kasi may mga version sa Biblia, lalo pa magandang balita, no? Ang termino diyan, kinuha ang kanilang mga bangkay doon sa loob ng tabernakulo. So, pagka ganun kasi ang nakasulat at maidugtong yung nasa itaas, pag nabasa iyon nang hindi inaanalisa, doon na kagad magsasagawa ng pangunawa ang iyong isipan na may apoy nga na bumaba doon sa holy place at inupok sila. Kaya yung katawan nilang patay ay nandun pa at inilabas ng mga taong sinabi dito, sina Elisaphan. Pero sa assessment at pag-aanalisa natin, patay nga sila nung inilabas, pero hindi po physically. Buhay po sila physically, patay po spiritually yung katapatan nila. Ibig sabihin, tinanggalan po sila ng karapatan bilang mga namumuno o pari ng bayan ng Israel. Amen. So, habang sila ay nasa templo pa at nalaman, no, guilty sila sa kanilang ginawa, patay po ang kanilang spiritual doon. Nang inilabas na, siyempre doon na pinatawan ng physical na pagkamatay. Okay? Dahil sa kanilang ginawa, no? So, patuloy tayo. Verse 6. At sinabi ni Moises kay Aaron at sa iba pa nitong mga anak na sina Eleazar at Itamar, panatilihin ninyong maayos ang buhok ninyo at huwag ninyong pupunitin ang mga kasuotan ninyo. So, ang sinuggest ni Moises kay Aaron, no, nang namatay itong si Nadab at Abihu, sabi ni Moises kay Aaron at si Eleazar, kasi 4 yung anak ni Aaron, no? So, ang pangatlo si Eleazar at Itamar, sabi ni Moises, kung imong literalong pagsabot ba, panudlay sa mo, ayaw nyo ka ng sagdain ng buhok magkalkag. Ano din ang interpretasyon? Panudlay ayaw pasigid yung panudlay, bawal sa pare na kalkag buhok. Bawal sa pare, kung atong literalong pagsabot ba, bawal sa pare, nakalkag buhok, kay kung kalkag buhok, masuko ang yahawa. No? So, kinahanglan siya ka magdakad, sudlay, kung sabi, 24 hours. What? No? Kita kang paagi, sige nga boy sudlay. Dili ka dapat murason, kaya nga naman, sugo na sa Ginoo. Kinahanglan siya ka manudlay, kung pare, dili ka manudlay juga. Nudlay yun. Ang problema, diha kung wakay buhok. Bawal mo ng pao pare. Bawal yung pao. Okay. Ano ba ang ibig sabihin? Panatilihin yung maayos ang buhok. No? Pag sinabing buhok, mga kapatid, no? Ito po ay kanang karangalan. No? Ito po ay kanang crown of honor. No? Ito po ay kadungganan. No? Crown of So, glory. crown of glory. Okay, basahin natin. Mga Kawikaan chapter 16 verse 31. Hindi ko nalapat yung verse. Kawikaan chapter 16 verse 31. 16. Verse 31. Ang mga uban ay putol ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Amen. So, sa Tagalog,
putong ng karangalan. Kung sa ato Bisaya putong, kuwan kay ka kanang maldito. Kinita. Sa Tagalog, putong ng karangalan, pero sa ato Bisaya putong, maldito kay ka. Dali kay kang masuko kay putong. Pero sa English ito mga kapatid, putong ng karangalan means crown of glory, no, kadungganan. So ang ibig sabihin, huwag ninyong iabuso ang inyong karangalan bilang mga pinuno. Amen? So huwag ninyong i-abuse ang inyong authority, no, at panatilihin maayos, malinis ang inyong reputasyon bilang mga mabuting pinuno, no, na pinili ng taong bayan. Hindi pa sa kan makakabili. Kasi ehemplo sila ng kabutihan. Ha? Ehemplo ng kabutihan. Kasi, kasi sila yung ehemplo. No? Sila yung ehemplo. So, Papatupad at the same time, model pa sa pagpapatupad. amen. So, sabi nito, at huwag ninyong pupunitin ang mga kasuotan ninyo para hindi kayo mamatay at para hindi magalit ang Diyos sa buong bayan. No? Ang kasuotan na sinasabi dito, ito yung pagkamatuwid. No? Pagkamatuwid na pag-uugali na kanilang ipinapakita. No? Huwag ninyong dahil reputasyon ang nakasalalay dito, no? Pag sinabing kasuotan, no? Yung reputasyon, nakasalalay dyan yung dignidad, yung integridad. Tama hindi? No? Huwag ninyong pupunitin ang inyong kasuotan. Huwag ninyong sisirain ang inyong dignidad at integridad. No? So pag sinabing dignidad, ito po ay karangalan at paggalang ng bayan sa inyo bilang mga pinuno. No? Pag sinabing integridad, ito yung pagiging tapat at may matibay na prinsipyo na gawin kung ano yung patas at makatarungan. Amen? So, dito din natin ma-identify, no? Yung ano ang pinagkaiba na sa pupunitin ang kasuotan at yung nadumihan ang kasuotan. Kasi doon sa Revelation, anong verse yan bro? 22? Revelation chapter 22 verse 14. So, sabi doon, blessed are they, sa mapapalad ang naglalaba. Naglalaba. Sa'yo natin. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat binigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod, at kumain ng bungas ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Okay? So to, blessed are naglabada sa ilang kasuotan. So hindi po yung literal na naglabada, no? Kasi hindi po laundry yung templo. Ito po ay, pag sinabing nadumihan yung kasuotan, ang dumi dito, ito yung mga kasalanang hindi sinasadya. Pwede pang pagsisihan mo. No? Sa Bisaya pa yung naglaba. Oh. So, pag sinabing punit, siyempre, ito po yung opposite doon. Kasalanang sinasadya. No? Alam mo kasalanan, alam mo yung tama at mali, alam mo yung katarungan na dapat ipairal, pero ginawa mo pa rin. Pinunit mo ang iyong dignidad at iyong integridad. Amen. Okay? Sinira mo. Murag ice cream ba? Inig-update mo sa ice cream, purma ba kayo? Pero iniglanay na. Di na balik sa iyong original na purma. Sakto din. So, ayaw din yung gisia. Ayaw yung buba. Ayaw gisi, ayaw hugawi. Pero dili man malikayan nga mahugaw. Di dyan. Okay? Mawitaw palabhan kay nahihugaw, pero lahi itong hugaw-hugawan. Lahi itong hugaw-hugawan. Katong hugaw-hugawan, tinuyuan. Nabaw siyang hugaw, iyan yung hugaw-hugawan. So, sabi dito, ang mga kapatid ninyo sa buong sambahayan ng Israel ang iiyak para sa mga pinatay ni Yahweh sa pamamagitan ng apoy. So, kung imong literal ang pagsabot, no? Niingon si Moises, no? Kaya, Aaron, Eleazar at Itamar, ayaw mong hilak. Pasagdai lang ang taong bayan na maghilak sila. Kung ikaw nasa posisyon ni Aaron, di ka kamahilak.
sa punto dito, para kasing nag-contradict yung ibinigay na interpretation ng Torah. Parang magko-contradict ba yung interpretation natin sa upper mga verses na sa taas? Kasi sabi natin, taong bayan ang naghukom para sila mamamatay. Pagdating sa baba, ang sabi ni Aaron, hayaan mo ng taong bayan ang iiyak sa taong namamatay. So, hindi po ang tao na tinutukoy dito ay yung katawan na sina Nadab at Abihu na naggumawa ng hindi patas at makatarungan, kundi ito po yung kabutihan nila. Amen. Bilang mga pinuno. Amen. So, hindi po yan nag-contradict. Hindi po nag-contradict na ang taong bayan ang humingi at sila'y umiyak. Dahil ang iniiyakan dito, yung panghihinayang Amen. sa kanilang pagiging mabuting tungkulin nung sila ay namumuno pang matapat. Amen. So, sabi ni Moises kay Aaron, kay Eleazar at Itamar na hayaan nyo ang taong bayan na masasayangan, no? Na sa kanilang doon sa mga mabuting nagawa ni Nadab at Abihu, no? Dahil yung mga nagawa ni Nadab at Abihu, yung mga mabubuting gawa nila na hindi pa sila nakagawa ng kasalanang sinasadya, kayang gawin yung ni Aaron. Kaya nilang ipagpatuloy yun, no? Kaya hindi sila dapat sayangan. Dapat hindi sila, sa may Tagalog ng sayangan, nasa paghihinayangan, no? Doon sa magagawa nila. Dahil pwede nilang ipagpatuloy. Dahil mayroon silang kakayahan kasi pinuno sila. At itong mga tao, wala silang kakayahan na ipagpatuloy yun kasi nga, ordinary citizen sila. Tama hindi? So, sabi pa dito, huwag kayong lalabas mula sa pasukan ng tulda ng pagpupulong dahil mamamatay kayo. Dahil inatasan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng langis. Kaya ginawa nila ang sinabi ni Moises. So kung atin itong literalin na paggunawa, ang suggest ni Moises, sinabihan niya si Aaron, Eleazar at Itamar, huwag kayong lalabas sa templo. So, buot tayo pasabot, dili din ay pwede si Aaron, Eleazar at Itamar, na makikita sa gilubog silang anak. Dito rin sila puyo sa templo. Dili pwede gawas, ingon man dere. Mura din sila gwardiya sa templo. Dorman, no? Hindi po ganoon, no? Hindi po ito literal na doon lang kayo sa templo loob tapos habang yung kanyang anak na si Nadab at Abihu ay namatay, hindi na lang sila dadalo, no? Hindi po ganoon. Okay? So, ang ibig sabihin dito, huwag kayong mag-resign. Huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong mag-resign sa inyong katungkulan bilang mga pinuno. So, huwag kayong lalabas doon sa templo. Okay? Kasi kung lalabas sila, kung mag-resign sila ba sa ilang katungdanan, posible, no? Dumtan sila sa tao. Posible, anak ang tao. Ingunani po nilang binuhatan, guilty po ni sila. Sakto din. Di ba? So, posibleng dumtan sila sa katawan sa Israel. No, kaning mga Levita ay klaro. So, kaya sinadjust ni Moises, huwag kayong mag-resign. So ngayon, kung titignan natin, itong si Nadab, ang ano dito, ang kanang kahulugan na pangalan, no? Sa English, ito po ay willing. Willing. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay willing. Kung sa Bisaya pa, buot. Buot. No, buot akong buhaton. Buot. Pag sinabing Abihu, ito po ay he is father. Abi. Oh, he is father. Oh. Abi, murag he. My father. Oh. Ang hu kay the one. Okay? Siya. So, siya. So, kung ating idugtong yung kanilang, kahulugan ng pangalan, amahan sa pagkamabut-buton. No? Sila yung amahan sa pagkamabut-buton, gumagawa ng sariling pamaraan para palutangin ang hustisya. Klaro? Amahan sa pagkamabut-buton. Amahan sa pagkamabut-buton. Kung saan mo sa pagkatagalog?
Ama ng pagka, mabut-buuton pa rin. Hindi ko alam paano 'to yung Tagalog. Usay tawagan ng kuan ka ng usay Tagalog. Mapagpasya. Ha? Mapagpasya. Iba kasi yung kahulugan sa pagdating dito sa English, translate ko to ba? Ama sa pagkabubuton. Nang translate ko sa English at Tagalog, iba yung kahulugan. Kaya ito yung ginamit ko kasi ang term kasi ng Cebuano may malalim na kanang kahulugan ba? Iba sa Tagalog at sa English, no? So, Parang pag kumuha ka ng translation from English galing Bisaya na para sa akin naalisan ng 20 to 30% ang meaning na saklaw ng salita na Bisaya na pinag-anuhan mo ng English o Tagalog. Ganun po yung dating. amen. Naiba yung nakunan yung bigat, no? Yun yung nakita. No? So, ng kahulugan. So, nakuha ninyo ang naunawaan yung terrain ng ating istorya. So, patuloy tayo. Verse 8 to 11. Sinalita ng Panginoon kay Aaron at sinabi, huwag iinom ng alak na matapang na iniinom na inumin man ikaw o ang iyong mga anak man pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan upang kayo'y huwag mamamatay, magiging palatuntunan ng walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. At upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan at ang karumal-dumal at ang malinis. Amen. Amen. At upang inyong maituro sa mga anak ni Israel ang lahat ng palatuntunan sa kanila'y sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Amen. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Aaron, kapag pumasok kayo sa tulda ng pagpupulong, huwag kayong iinom ng alak o iba pang inuming di alcohol. Di alcohol. Ikaw at ang mga anak di alcohol. Yung may alcohol content. Okay? Ano ba to? Di ay man to, pero bawal. Okay. So ikaw at ang mga anak mo para hindi kayo mamamatay. Mananatili ang batas na ito na kailangan sundin ng mga henerasyon ninyo. Ito ay para makita ang pagkakaiba ng banal at di banal na bagay at ng marumi at malinis na bagay at para maituro sa mga Israelita ang lahat ng tuntunin na sinabi sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Okay? So, ang alak dito, no, mga kapatid, hindi po ito ang alak na pinatutungkulan dito, hindi po ito literal na alak. Okay? So pag sinabing bino, no, ito po ay tumutukoy sa kadagaya, kasaganaan. No? So pag sinabing uminom, no, ayaw ninyo pahimusli ang inyong pribilehiyo, isip anaa sa katungdanan aron sundon ang inyong kaugalingong gusto. Sa akong interpretasyon kung Bisayon, murag inana ba ka na? Ayaw niya pahimusli ang inyong dungog, yung dungganan nga kaugalingon kay makamatay. Amen. Sa imong pagpanungkulan, sa imong pagpanerbisyo diha sa gobyerno o diha sa imong pangatungdanan, ayaw pahimusli ang pagdungog kanang pagtahod sa mga tao sa imong katungdanan. Dili pahimuslan. Kasi ginawa yan ng mga Pariseo. Diba? Umuupo sila sa sa mga anong upuan, yung mga tinahod ba, yung mga basta ipinaano nila yung sarili nila bilang pinuno. Kumbaga, itinuro nila na magiging ugali ng bayan na magkaroon ng kakaibang paggalang ang mga tao sa mga nanunungkulan. So yung paggalang, hindi po kailangang hihilingin ng mga namumuno. Pag nagawa ng namumuno ang kanilang tungkulin at nagpapatupad nila ang katarungan at hustisya, kusang ibibigay ng bayan ang paggalang. Amen. Kasi sa panahon ng mga
Pariseo at Saduseo, iniisip kasi nila na mas higher sila kaysa sa mga tao. Tama ba, bro? Yun yung meaning ng Pariseo. Oo, di ba? Kasi yun ang kanilang ginawa, no? Parity. No? So, kaya pinayo ni Moises na huwag samantalahin, no? Yung karangalan na nasa iyo. Amen? So, huwag kayong iinom ng alak. Bawal ba mainom ng alak? Bawal sa maglasing. Bawal ba ang pag-iinom? Kasi maraming mga sekta na nagtuturo na bawal daw ang pag-iinom ng alak. Bawal ba ang pag-iinom ng alak? No? Basahin na to, no? Basahin na tong Sirach, no? Chapter 31, verse 27. Ako lang basahon. Bisaya. Na kay Sirach na, bro? No? Sabi ni Sirach, ang bino, makahatag kanimo og kalagsik kung imnon mo kuni sa kasarangan. Drink moderately. Kaya nga, doon sa advertisement, no? Drink moderately. Or responsibly. Oh, responsibly. Diba? So, kaya tama ang sinabi. Ang bino, makahatag di mo og kalagsik kung imnon mo kini sa kasarangan. No? Maunsa man ang kinabuhi kung wala kini. Mo'y gipangutanan ni sila. Kay do, kung atong kuhaon ang espirituhanon nga kahulugan, may tungod sa mong pulong. Ang kanang kadungganan makapalagsik nimo, makapa-encourage, Makapa-energize. No? energize mo gaganahan Oh, ka. gaganahan. Pero huwag kang magpakalulong dahil baka madadala ka ron Amen. at magiging hambog ka sa bandang dulo. Kasi nga, kung sobra ang iyong pag-inom na literal na bino, kadalasan na inuugali ng tao, nagiging hambog. Doon nila ipinapalabas na sila ay lalaki. In short, dili mo dako ang ulo. In short, hindi lalaki ang ulo. Oh. No? So, kasarangan lang. Kaya nga, kambing inaalay. Balance. Dapat balanse. Di ba? So, yun po ang importante kung bakit nag-aalay sila ng mga handog na hayop. Kasi may kahulugan yung naugali. Amen? Dako ang So, hindi lalapad yung ilong at hindi lalaki yung ulo. Kasi kung lalaki yung ulo, lalapad yung ilong. Mahilason. Di ba? Dili na maghihilason ba? No? Ito ay para makita ang pagkakaiba ng banal at di banal na bagay at lang marumi at malinis na bagay. So, para malaman ng mga Levita ang kaibahan ng parusang kasalanang sinasadya at hindi sinasadya. No? Kahit na ikaw ay pinuno, kahit ikaw ay ordinaryong tao. No? So, walang pinapanigan ang hustisya. No? At para maituro sa mga Israelita ang lahat ng tuntunin na sinabi sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, para malaman din ng taong bayan na dili mo ana ba nga ay kanang balaod, paporang nas mga nay katungdanan, mga namunuan. paporang nas na mga namunuan. No? Para may bawas katawhan nga bisan daapakas katungdanan kung wala ka nagbuhat og matarong silutan ka base sa imong gibuhat. No? Sa atin bro, kay balaod para lang daw sa mayayap. Oh, yan kasi naging kasabihan sa ating kasalukuyang panahon, lalo na sa mga inaapi na walang magawa, no? Sabi nila, ay yung batas para lang yan sa mga mayayaman at mga taong makapangyarihan. Totoo naman. Di ba? Kasi nga, sabi natin kanina, yung bino, yan pahimusla nila ang ilang dugo. No? So, maunay nawala na kwalifikasyon na gipahatag ni Jethro kay Moises. Tama hindi? So, next, verse 12 to 15. At sinalita ni Moses kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na natitira niyang anak. Kunin ninyo ang handog na harina na lumabis sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at inyong kaning walang libadura sa tabi ng dambana sapagkat kabanal-banalan. At inyong kakainin
sa dakong banal sapagkat karampatang bahagi ninyo at karampatang bahagi ng inyong mga anak sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sapagkat gayon iniutos sa akin. At ang dibdib na inalog at ang hita na itinaas ay kakainin ninyo sa dakong malinis. Kakainin mo ng iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, sapagkat yamang karampatang bahagi mo at karampatang bahagi ng iyong mga anak na ibinigay sa inyo sa mga hain ng mga anak ni Israel. Ang hita na itinaas at ang dibdib na inalog ay kanilang dadalhin na kalakip ng mga handog na pinaraan sa apoy na mga taba upang alugin na pinakahandog na inaalog sa harap ng Panginoon at mapapas iyo at sa iyong mga anak na kasama mo, na karampatang bahagi ninyo magpakailanman gaya ng inuutos ng Panginoon. At hinanap ni Moses ng buong sikap ang kambing. Okay. Amen. Amen. At sinabi ni Moises kay Aaron sa natitira pang mga anak nito na sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natitirang handog na mga butil mula sa mga handog kay Yahweh na pinaraan sa apoy at gawing tinapay na walang pampaalsa. No, pag sinabing butil, no, natalakay na po natin ito doon sa Leviticus chapter 2. No, ang butil na sinasabi dito, ito po yung mga nabuong idea, no, mula sa kasagadaan ng ating isip. Tama ba? So ibig sabihin, itong sinabi dito na natitira, ito po yung mga pamamaraan o mga idea na contribute ni Nadab at Abihu noong sila pa ay mabuting pinuno. So kailangan ipagpatuloy ni Eleazar at Itamar, ni Aaron at sa ibang mga pinuno. No, ipagpatuloy nyo iyon. Kailangan nyo i-purify. Kailangan ninyong pagandahin pa kung ano ang kanyang nagawa. No? At gawing tinapay na walang pampalsa. Ibig sabihin, hindi haluan ng makasariling intensyon gaya ng ginawa ni Nadab at Abihu. No? Doon sa mga kaso na pinding, kung meron mang mga kaso na na-handle si Abihu at si Nadab, kailangan ang magsalo, ang musunod si Eleazar at Itamar. Okay? So, kakainin ninyo sa isang malinis na lugar ang dibdib ng handog at iginalaw at ang binti ng banal na bahagi. Okay? So, ano kayong dibdib? Masunuring puso. Ano kayong binti? Paghakbang. So, gamitin ang masunuring puso sa katwiran at laging ihakbang ang sarili na piliin ang patas at makatarungan sa bawat transaksyon na gagawin. Amen. Yun po ang sabi ni Moises doon kay Aaron, Eleazar, Itamar at sa ibang pinuno. Amen? So, next. 16 to 20. At hinanap ni Moses ng buong sikap ang kambing na handog dahil sa kasalanan. At narito sinunog at nagalit kay Eleazar at kay Itamar na mga anak ni Aaron na natira na sinabi, bakit hindi ninyo kinain ang handog dahil sa kasalanan sa dakong sanktuaryo? Yamang kabanal-banalang bagay at sa inyo'y ibinigay upang dalhin ang kasamaan ng kapisanan na itinubos sa kanila sa harap ng Panginoon. Narito hindi pinasok ang dugo niyaon sa loob ng sanktuaryo. Nararapat sana ninyong kainin sa sanktuaryo gaya ng iniutos ko. At sinalita ni Aaron kay Moses na narito, kanilang inihandog ng araw na ito ang kanilang handog dahil sa kasalanan, at ang kanilang handog ay susunugin sa harap ng Panginoon, at sa akin ay nangyari ang mga ganyang bagay na gaya ng mga ito. At kung ako ay nakakain ng handog dahil sa kasalanan, gayon kalugdan ba kaya ako ng Panginoon? At nang marinig ni Moses ay nakalugod sa kanyang paningin. Amen. Amen. Sabi dito, hinanap mabuti ni Moises ang kambing na handog para sa kasalanan. At nalaman niya nasunog na iyon, kaya nagalit siya sa natirang mga anak ni Aaron na sa Eleazar at Itamar. At sinabi niya,
bakit hindi ninyo kinain ng handog para sa kasalanan sa banal na lugar? Iyon ay kabanal-banalang bagay at ibinigay niya iyon sa inyo para mapanagutan ninyo ang kasalanan ng bayan at makapagbayad sala para sa kanila sa harap ni Yahweh. Hindi na ipasok ang dugo nito sa banal na lugar, kaya kinain sana ninyo iyon sa banal na lugar, gaya ng inuutos sa akin. Sumagot si Aaron kay Moises, inialay nila ang kanilang handog para sa kasalanan at handog na sinunog sa harap ni Yahweh sa araw na ito. Kung kailan nangyari ang mga bagay na ito sa akin, kung kinain ko ngayon ang handog para sa kasalanan, maging kalugod-lugod ba iyon kay Yahweh? Nang marinig iyon ni Moises, naintindihan niya kung bakit iyon ginawa ni Aaron. So ano ba ang ibig sabihin? So, ang gusto palang mangyari ni Moises dito mga kapatid, kambing muna. Ano nga yung kambing? Balance, no? Balance, adaptability, resilience, no? Ang gusto mangyari ni Moises dito, dapat tanggapin agad nila ang nangyari ni Nadab at Abihu. Gusto ni Moises na tanggapin ang naging desisyon ng taong bayan na itong si Nadab at Abihu ay nahatulan ng kamatayan. Dapat tanggapin agad nila. Dapat balansihin agad nila. Dapat silang ipakita yung wala na si Abihu, wala si Nadab. Dapat nakarecover sila ng madali. Kung ikaw kaya sa punto, kung ikaw kaya sa sitwasyon ni Aaron, kaya mo bang gawin yun? Kung ikaw nalagasan ng mahal sa buhay, kaya mo bang tanggapin agad? Siyempre hindi yan madali, kapatid, kasi nga yung mahal mo sa buhay namatay. Hindi mo yan matatanggap agad. Amen? Kaya nga sabi dito, nang marinig iyon ni Moises, naintindihan niya kung bakit. Kung dawaton ako ang gihalad sa taong bayan, kung akong dawaton ang maong hukom nila doon sa akong mga anak, malipay ako kung akong bugso ng mga pagligon. Okay, ang naitabo, gisukmatan sila ni Aaron o ni Moses kay ang rules, basta dili masulod ang dugo dito sa tabernacle, ano nila ang halad. Yun yung napag-aralan sa chapter 8. Amen. Pero kung nasulod, dili pwede kanon. So yung ibig sabihin nung naipasok yung dugo sa tabernakulo, Tagalogin natin, no? Pag naipasok yung dugo sa tabernakulo, hindi pwedeng kainin. Ibig sabihin, hindi sila magiging matatanggap ng karangalan sa pagkamatay ng taong nahatulan dahil sa pagpakunwari na siya ay walang kasalanan at nag-apila. Nung nilitis ay napatunayan nagkasala nga siya. Kaya nung sa puntong ito, ang nangyari sa pamilya na mga pare ay ang gumawa ng hukom, hindi ang Levites na side or hindi yung mga judges na nanunungkulan. So ang nangyari, taong bayan ang humukuso. Ang gusto ni Moises, ayon sa napag-usapan nilang batas, tanggapin nila kaagad dahil hindi naman sila ang naghukom. Hindi naman ang mga, sabihin natin, mga judges na naka-duty, mga priest, mga leaders, ang naghukom sa kanilang kamag-anak, kundi bayan. So, kumbaga, hindi sila magpapa-apekto. Yun yung sabi ni Bro Alban. Gusto ni Moises na kagad silang mag-recover at maintindihan at magpakita ng paninindigan at ibalanse na di sila naapektuhan dahil katarungan ang pinapairal. Yun yung point ni Moises. Amen. Kaya pinagalitan sila. Ba't di nila kinain? Bakit kayo'y nagluluksa pa? O bakit kayo'y parang hindi pa nanumbalik ang inyong lakas at sigla sa panunungkulan bilang mga pinuno? Bakit kayo lubhang naapektuhan na hindi dapat panghinayangan ang mga taong yun? Kumbaga, kung ganun, po natin ba? Ina-assess po natin yung posibleng naging sermon nung nagalit si Moses sa kanilang naging reaksyon. Amen. So yun po, bakit kayo nang hinayang? Posibleng ganun. Bakit? Ano pang pinag-aanuhan ninyo? Wala na dapat panghinayangan pa. Dahil taong bayan ang nagsigaw sa kanilang nagiging kapahamakan dahil sila ay gumawa ng hindi patas at makatarungan. So yun yung point ni Moises. Pero nung sinabi ni Aaron na kung kakainin niya, malulugod ba ang Yahweh? Kumbaga, sabi ni Aaron, alam ni Aaron sa kanyang inner situation, sa kanyang inner side, na
Hindi pa talaga, kahit pa sabihin niyang okay na ako, hindi niya pwedeng pagsinungalingan ang kanyang sarili. Amen. Kumbaga, maging totoo ka. Hindi ibig sabihin na nakita ang iyong kahinaan, nakita ang iyong pagkamaluyahon, nakita ang imong kanabitong, slow down ka. Yung discouragement. Yung nakita yung discouragement reaction mo ba? Hindi ibig sabihin nun na nawawalan ka na. Kumbaga, sa pagmamaneho ng sasakyan, may neutral. Amen. Kasi ang neutral, kahit hindi yan naka-engage yung gear, kailangan yun sa navigation, sa pag-ano po. Diba? Amen. So, gayon po yung ginawa at naintindihan ni Moises yung saloobin ni Aaron bilang ama nung namatay ang dalawa. Amen. Kasi nga, naintindihan ni Moises ang sitwasyon ni Aaron dahil nang nagsalita nitong si Aaron, no? Alam niya na si Aaron still nasa grieving process. Nasa pagdadalamhati. No? Nasa agony, pagbangutan. Bakit? Anak niya yun eh. Hindi yun madali. No? Bilang ama. Amen? Kanon niya, No? malipay ba niya? So, kung kakainin niya yung handog, maging masaya. Ato lang yung tinanggan nun ba? Malipay ba ako? Umurag ka ng minggo ba nga, mayroon kong namatay to kay. Oh. Ano ba? Mayroon pong namatay to kay salbahis man to, iwanag patuman ng justisya. Oh. Bisan pa tuod o ang kahit pa gumagawa yun ng hindi tama, once relatives mo yan, aaminin mo sa hindi, Mayroong sakit. mayroong kirot na yung mararamdaman. Amin po ba? Amen. So yan po yung ipinakita dito. So, hindi agad-agad, no? Kaya nanunawaan ni Moises ang sitwasyon ni Aaron, no, hindi agad-agad niya kanang pinilit na tanggapin mo. Kasi nga, may grieving process pa ang pinagdaanan ni Aaron. Gaya na lang sa ating kasalukuyang panahon, sa medical term, mayroon pong kanang 5 stages of grieving, pagdadalamhati. At yan po ay proseso na mararamdaman ng tao kapag siya ay nawalan ng mahal sa buhay. Okay, so ating ilapan, mga kapatid. So, tinawag ito sa medical term na dabda, no? Dabda. So, ang una, ito yung denial, no? Siyempre, pag namatay yung mahal mo sa buhay, ang unang maramdaman mo yung manhid. Normal yan sa kanang karamihan na unang araw pagkatapos ng pangungulila, no? Manhid ka, hindi mo matatanggap. Buhat, di ko katuo, di ba? Maong na itong normal na rasyon, di ko katuo eh. Grabe kabutan na to. No? So, yan ang first na mararanasan, na experience ng tao kung siya ay nasa grieving. So, ang sunod na reaction, yung anger. Magagalit ka. Magagalit ka doon sa tao. Bakit mo ginawa yan? Kung hindi man sa kanya, doon namatay, kundi sa iyong sarili. Bakit hindi ko nagawa? Bakit hindi ko nagawa yung bagay para hindi na siya namatay? No? Wala ko gibuhat. Di ba? Yun. Pangatlo, bargaining. No? Kung sabi ng bargaining, when we are in pain, kung naramdaman natin yung sakit, no? Minsan mahirap tanggapin na wala tayong magawa upang baguhin ang mga pangyayari. Tama? There are situations na hindi natin bababago. Wala tayong kanang kapangyarihan na kumbaga. So, minsan dumating sa ating isipan, na lang ka ba? Na, what if? Kung ako na lang, di na lang siya. Di ba muana ka? Anong ikaw pa man? Dili na lang ako. Diba? Mga reaction. No? Pwede pa lang ako na lang ang nagbati. Oh. Kung pwede pa lang ako na lang ang nasakitan, ikaw na lang ang malipayon. Ako ang andam na kong buhat. Diba? Mga bargaining. Okay? So, ikaw pa, depression. No? Masangkot sa depression kung dili mahandol. No? Kagool, grabe kagool. Kung kagool, maabot og tuig, ang tao may masangkot na tos pagkabuang. Kung dili mahandol. No? Depression, mawagtagan siya, paglaog.
No? Kaya ganaman, huwag pang man ang iyang mahal sa kinabuhi. Pagkalas, kung ma-handle niya ang depression, normal nga depression, bation nimo, madawat na nimo ang sitwasyon nga sa diin ang imong mahal sa kinabuhi nawala na yun. So, that's the time na unawaan ni Moises si Aaron kung bakit ganun ang kanyang reaction ni Aaron sa tanong ni Moises sa kanila. Amen? Kuha? So, may tanong, may dagdag? Silence means yes. Okay? So, sa mga kapatiran natin dyan sa live na nanood, kung meron kayong mga tanong, mga kapatid, sa ating pag-aaral, maaari po kayong lumapit sa mga elder, sa ating mga ibang kapatiran na magtanong sa kung saan kayo komportable, no? Upang kung meron kayong bit-bit na mga katanungan na hindi nyo naunawaan, huwag kayong mahiya, no? Para aming ibahagi ang aming naunawaan nang sa ganun, mabigyan ng clarification at hindi mahangin ang iyong mga katanungan na nandyan sa iyong isipan. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Happy Sabat po sa ating lahat. Shalom Alaikum.